Heavy rain showers, patuloy pa rin magpapaulan sa kanluran ang Mimaropa area. Monsoon pa rin ang tuloy na nahahatak na southwest monsoon. At dito sa may silangang bahagi ng Mindanao naman dulot ng disorganized na surface trough na nag-emerge. Asahan pa rin maging maulan sa silangang bahagi ng Mindanao at Eastern Visayas. Patuloy pa rin ang magiging maulan din ang bahagi ng Southern Luzon at bahagi pa rin ng Luzon, pero patuloy na magiging katamtaman at maaraw naman sa extreme Northern Luzon. At Tropical Depression 03 nasa baybayin na ng danang Vietnam. At sa susunod na 24 oras, posibleng tumaas ito o itaas na ni Japan Meteorological Agency bilang bagong Tropical Depression. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Lunes, July 15, 2024. Ang oras nating postman may maga ay alas 11:40 na ng umaga. Patuloy pa rin nagiging overcast at gloomy ang bahagi pa rin ng Central Luzon kasama na ang kalurang bahagi ng Luzon at Eastern Luzon, pababa na yan ng Calabarzon, Southern Luzon, and the rest ng Visayas at Mindanao pa rin. Dahil sa patuloy pa rin na monsoon trough na nag-embed at kasabay ng paghatak ng ating southwest monsoon o habagat di sa may kalurang bahagi pa rin ng Mimaropa na magdudulot pa rin ng mga heavy rain showers sa ilang bahagi ng Southern Luzon, sa kaluran, sa west portion sa Visayas at sa buong Mimaropa area. Ingat pa rin po dahil patuloy pa rin ang mga paglalakas ng ulan at mga localized thunderstorms naman na kasalukuyang umiiral kaso sa mga baybayin ito ng North, Eastern at Western Luzon at ilang bahagi ng Southern Luzon na nakaso total. Ayon sa aking lightning detection system, dito sa Caloocan, ang bilang ay nasa kasalukuyang 193 lightning strikes. Kahapon, mahigit sa 400 lightning strikes po ang naitala natin. So kung i-review natin ang ating systematic kahapon na pinakamalapit sa amin sa Caloocan, closest na po ang 14 kilometer kahapon. At kung titingnan natin sa ating data, hindi ko pa rin pala na-update ito. Dapat pala na ilalagay ko na ito sa aking webpage. Wala lang tayong time. Pero kung titingnan natin sa ating stroke statistics mula sa amin sa Caloocan Station, makikita mo grabe ang naging mga lightning strikes na counts per hour na umabot ng mahigit 500 counts sa loob ng 24 oras. Pinakamalaki kagabi, mga bandang alas 7, alas 8, ayan o, nag-peak siya sa more than 500 o halos magpa 550 lightning strikes. At sa ating stroke ratio by distance, umabot sa 3,482 po ang ating total lightning strokes. At within percentage na above o 85 to 90% yung chance highest probability. At pinakamarami sa maximum distance of 2,000 kilometers, which is ang pinakamalapit sa amin nga ay 14 kilometers mula sa Caloocan. Grabe po, ang dami. At kung maalala ninyo kahapon ay pinost ko pa nga, mahigit sa 400 ang lightning strokes ang naitala. Hopefully, walang nadisgrasya sa mga kababayan natin, lalo na sa extreme northeast at northwest Luzon, at Bicol Region at west portions ng bandang dyan sa may Mimaropa nga po, lalo na sa may bandang Kalayaan Group of Islands at sa Palawan. Grabe po ang mga pagkulog at pagkilat. At asahan natin ngayong araw na patuloy po tayo makakaranas ng tuloy-tuloy na mga pagkulog at pagkidlat hanggang ngayong araw. At inasahan yan, tuloy-tuloy yan hanggang sa susunod na 24 oras hanggat meron tayong umiiral na monsoon trough na nagtatabers nga po dito sa kalagitnaan ng ating bansa. Sa ating current conditions, overcast po pa rin at gloomy, haze at mostly cloudy pa rin ang patuloy na iiral dito sa amin sa Caloocan at syempre sa buong bahagi pa rin ng Central Luzon hanggang Southern Luzon, kasama na ang Bicol, Visayas at Mindanao pa rin. Dahil malawakan po ang monsoon trough na umiiral, kaya malawakan po mga kaulapan natin sa Luzon, lalo na sa katimugang bahagi ng Luzon kasama ng NCR. At bagamat may mga pagkulog at pagkilap pa rin na umiira sa baybayin ng Cagayan Valley sa hilagang silangan ng Luzon, expected pa rin ang mga localized thunderstorms. Pero sa may extreme Nolo Luzon, sa may bandang Apari, medyo katamtaman kayo dyan. Pero maya-maya nagiging maulap din
Depende sa galaw na lang ng kaulapan o surface track dito sa may silangang baybayin mula sa may Benham Rise. At makikita natin sa Doppler Doppler radar imagery natin, makikita ang malawakan na water vapor na at least naglalaro sa 0.5 hanggang at least halos 1 millimeter ang water vapor accumulation. Kaya medyo mataas ang ating relative humidity. Bagamat ayon sa aking weather station dashboard, so far nasa 74% ito. So naglalaro ito between 74 to 80% ang naglalarong relative humidity namin dito sa Caloocan. So take note dyan sa mga kalat-kalat pa rin pag-ulan. Dalawa sa operasyon na tala ng aking weather station sa Caloocan kaninang 6:31 AM. Nakapagtala kami ng lowest of 26.9 degrees Celsius. Kahapon medyo mataas ang aming air temperature o alinsangan, umabot ng 35.4 degrees Celsius. So medyo nakaramdam kami kahapon ng medyo mainit na pakiramdam pa rin despite na gloomy. Umabot sa 35.4 degrees Celsius ang aming air temperature. Mainit po ito at 1:15 PM. Ibig sabihin mataas ang naging heat index namin kahapon. Pero hindi naman umabot ng 50 o to be exact 48.9 degrees Celsius ang heat index ng naitala namin despite na umabot sa 35 degrees Celsius. Well, epekto yan dahil medyo gloomy nga po dito sa Metro Manila. At sa ating PX streams in past 24 hours, hindi nag-load yung isang dashboard. So kung sisilipin natin dito, nangunguna sa may pinakamainit ang Dagupan sa may bandang Pangasinan at 36 degrees Celsius ang grabing naging init sa Dagupan. So medyo hindi sila naaaninagan o natatapan masyado ng gloomy na kaulapan dyan. Kaya ngayong araw ay mas katamtaman po ang nararanasan o nararamdaman ng mga taga-extreme North Luzon. Pero inaasahan pa rin na patuloy tayong makakaramdam ng gloomy na himpapawid. Sa lowest temperature naman sa Baguio, pinaka-lowest na temperature sa bansa ay almost stationary pa rin at 17.8 degrees Celsius. Pagdating naman sa inulan, ang Coron Palawan, well, expected na natin yan dahil nga po sa nahatak nga po na habagat at nabanggit na natin yan na magiging masungit nga po ang bahagi ng yan ng Mimaropa dahil ng nahahatak na habagat at kasama na umabot sa 121 mm ang total na pag-ulan sa Coron Palawan, kabilang na at kasabay ang Puyo sa Palawan pa rin na may 93 mm at dyan naman sa may bahaging bandang Central Visayas na nakaranas ng 73 mm na total rainfall. Pero sa amin sa Caloocan ay so far kahapon wala naman kami naitalang pag-ulan kahapon, pero kanina madaling araw, ngayong umaga medyo nagkaroon ng drizzle rains na tumila din kaagad. Asahan pa rin ang tuloy-tuloy na makakaranas na mga ganong klaseng pag-ulan. Sa atin namang outside humidity, 73% po. So katamtaman at bumaba ng 5% since last hour at nanatiling mababa ang atmospheric pressure natin dahil sa presensya pa rin ni 99W o 03W na tinaas na as tropical depression at nasa 1,006 hectopascals po ang measurement mula sa aking weather station sa Caloocan. So take note yung mga folks. At sa ating space weather, kasalukuyan meron tayong M1.2 class na naman. So asahan po natin na patuloy na magkakaroon tayo ng mga ilang minor geomagnetic field at solar flare. Kung sisilipin natin yung latest nito, bagmat sa ngayong araw ay hindi naman nakataas ang ating KP index o geomagnetic field, pero yung solar flare ay patuloy na nagiging agresibo ngayong araw. Bagamat hindi na masyado nakatutok yung pinaka-sunspots, pero nasa 217 pa rin yung ating sunspots at patuloy pa rin na pumipitik ang ating X-ray flux. So, ingat na lamang po, despite na hindi naman masyadong kalakasan ito, umaabot pa rin sa at least 25 MHz yung degraded frequency. So, expected pa rin ng mga minor HF conditions between 20 to 80 meters na interruption or radio interruptions, mga folks, lalo na sa mga sunlight side na kung saan tinatamaan ang liwanag. So bukod sa thunderstormy tayo, using ang barometer sa amin sa Caloocan City, nasa 1,000 hectopascals na. At sa ating almanac ay sumikat ang haring araw kaninang 5:35 AM at inaasahan lulubog ito mamayang 6:29 PM. At ang moonrise mamaya pa pong tanghali at 12:56 PM. Ngayong hapon pa lamang ito magmo-moonrise. At mamaya naman o kinabukasan na madaling araw naman ng 12:39 AM, ito lulubog. So wala pa, hindi pa siya nagmo-moonrise. Nasa elevation of 14 degrees pa lamang
yung elevation ng bulan o buwan. Sa ating local weather outlook para ngayong Lunes at Martes, magiging maulap pa rin, patuloy pa rin makakaranas ng mga localized thunderstorms. Gaya pa rin ng mga nakarang linggo, patuloy pa rin tayo makakaranas ng 100% chance sa pag-ulan. Hanggang bukas po yan ng Martes. At nitong maghapon ay asahan ang mga kalat-kalat na pag-ulan. Naglalaro sa 77 to 80% naman bukas ng Martes. Ayon sa lowest temperature expected, maglalaro sa 30 to 31 degrees Celsius. Lowest temperature expected ay nasa 25 to 26 degrees Celsius. So, diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite weather. Makikita po sa ating infrared heavy rain potential ang malawakan pa rin na heavy rain dito sa may kalurang bahagi pa rin ng Mimaropa ha. At yung southwest monsoon na patuloy na nahahatak nitong si 99W o 03W na nasa vicinity na nga po ng Danang sa Vietnam. Ingat po sa mga kababayan natin dyan dahil asahan na above 100 mm po ang dala ng mga pag-ulan nito. Dito pa nga lang sa kanlurang bahagi ng Palawan, maabot na sa mahigit 100 mm na kagad ang naging recorded total rainfall. Lalo na dyan sa bahagi po ng Vietnam na kung saan mas malapit po ang sentro nitong si 99W. So ingat po sa mga OFWs natin. Samantala sa extreme Don Luzon, magiging tamtaman, partly ito kasi ikaw di pa rin ang umira. So medyo mas mataas po ang nagiging temperatura natin dyan. At kung titingnan natin sa contour map, mula dyan sa may bandang Pagudpud, Ilocos Norte, Apari, hanggang dyan sa may bandang bahagi pa rin ng parteng Tuguegarao ay medyo maaraw at malisangan pa rin, mataas ang temperatura ninyo dyan. At dito naman sa may bandang Dagupan, medyo katamtaman din ang lagay ng panahon. Bagamat nagiging overcast and gloomy, expected pa rin ang mga isolated rain showers and localized thunderstorms dahil sa presensya ng remnants dito ng southwest monsoon. Pero sa bahagi ng silangan ng Northern Luzon sa may Cagayan Valley, lalo na sa may bandang Palanan, Isabela, pababa ng Kasiguran all the way hanggang dyan sa buong Quezon Province, ng General Nakar, Polillo Island, hanggang dyan na rin sa bandang Camarines Norte and the rest ng Bicol Region. Patuloy pa rin na magiging maulap ang himpapawid kasama na ang Central Luzon, Metro Manila at Calabarzon area. And the rest din ng South Luzon magiging maulap at asahan ng mga cluster na kalat-kalat na pag-ulan na may kasamang pagkilat at pagkulog, lalo na sa baybayin, sa silangan at kanluran ng Luzon. Makikita natin sa satellite imagery ang mga cluster ng mga moderate na heavy rain showers, maging dito sa may bandang Central Luzon, bandang Bulacan, at mukhang umuulan na rin sa may bandang Quezon City. At kung titingnan natin ang mas malapitan na gamit ang Himawari 8, nakaka-restore lang din at makikita natin ang parte nga po ng San Miguel, San Fernando, dyan sa Angeles, Pampanga. So kasama na rin ang bahagi ng San Miguel, Bulacan, Baliwag, pababa na yun ng Santa Maria and the rest ng North Sagaray at papasok dito may bandang Valenzuela at Caloocan. Siyempre, una, nauulanin pa rin ang bandang Quezon City, lalo na dito sa may bandang Pa-Antipolo area. So anytime ay makakaranas tayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan. At hindi na natin ulit isa-isahin ang bahagi ng Calabarzon, kasama na ang Bicol Region, asahan pa rin na maulap na yung paporin at kalat-kalat na pag-ulan, lalo na din sa bahagi ng Mindoro at sa mga isla ng South Luzon, sa Marinduque, Romblon, and the rest ng Tabias at Masbate area. Ingat po sa mga pagbaha, dahil asahan pa rin ang mga kalat-kalat pa rin ng mga pag-ulan na may moderate and heavy rain showers, clusterized po yan mga folks. At sa Visayas area naman, ay magiging maulap ang bahagi nito ng Central Visayas at ilang portions ng Eastern at Western portions ng Visayas, pero asahan ng mga kalat-kalat na pag-ulan at mga pagkilat at pagkulog, lalo na sa baybayin nito ng Eastern Samar. Ingat po sa mga pagkidlat dahil asahan ng mga ilang moderate and violent thunderstorms ang mas mararamdaman lalo na ng mga taga Northern Samar area. Kabilang naman ang bahagi ng Leyte na magiging maulap din at asahan din ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may ilang moderate and heavy rain showers, lalo na sa katimugang bahagi ng Baybay City, pababa ng Maasin at Liloan, patawid na yun ng bandang Dinagat Island at Surigao sa northeastern Mindanao area. So mula dito sa may bandang Central Visayas hanggang kalurang bahagi, patuloy pa rin makakaranas ng mga ilang daloy ng southwest monsoon, pero hindi na masyadong siglala gaya kahapon, ay makabududulot pa rin na maulap na yung paparin at asahan ang mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkidlat at pagkulog. Sa Mindanao naman, ay dahil nga po sa namumuo na patuloy na regenerative na sirkulasyon dito, bagamat disorganized, na possible invest pa rin na more than 50% ang tsansa
ay inaasahan pa rin na magpapulan ng mga heavy rain showers sa buong silangang bahagi ng Surigao del Norte, Surigao del Sur, bahagi ng Caraga area, Davao de Oro, at Davao del Norte, bilang na ang bahagi nga po dito sa may bandang Sarangani hanggang General Santos City, at ilang bahagi ng Sorsogon area, magiging maulap din yan at asahan din ng mga ilang kalat-kalat na mga hanggang moderate and heavy rain showers. At the rest ng Zamboanga Peninsula, bagamat katamtaman at partly cloudy ang umiiral ngayon sa may bandang Zamboanga area, ay asahan pa rin ang mga kalat-kalat na mga localized thunderstorms dahil sa malawak na kaulapan at embedded ng monsoon trough na nag-expand dito sa may bahagi po ng Palawan, Visayas at Mindanao extension. So yung extension na yan ng monsoon trough ay magiging maulap po ang bahagi niyan at asahan po ang mga biglaang downpour ng mga pag-ulan. So ingat po sa mga pagbaha at wag naman sana magkaroon ng mga pagguho ng lupa sa iba't ibang panig ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Lalo na sa silangang bahagi po ng Mindanao, inuulit natin na mas makakaranas na mga violent at almost torrential rains unti-unti habang nag-e-enhance na itong sirkulasyon nito na convergence at candidate as invest pa rin. So, posible pa rin itaas ito as 91W na hindi natin in-expect na itinaas pa kahapon, bagamat napakataas na ng anomaly na namumuo dito sa may silangan ng Mindanao. So, inuulit natin, kapag nagkaroon ng bahagyang pagkilos yan, pahilagang kanluran, maaaring tumawid yan dito sa may bandang Eastern Samar or bandang Bicol region sa mga susunod na araw. So, obserbahan pa rin natin kung magkakaroon ng complete organized circulation nito or mananatili siyang shallow trough lamang or minor trough na magbubunsod ng invest circulation o invest observation. So, yun lamang ang magiging analysis natin sa ngayon at lipat agad tayo sa tropical cyclone monitoring. Una sa ating tropical cyclone advisories and forecast, mula sa mga international agencies ay itinaas na nga nila ito as tropical depression. At mula kay Joint Typhoon Weather Center, tinawag nito as 03W at kay Japan Meteorological Agency, bagamat kahapon ay nakataas na ito as tropical depression at 1,000 hectopascals. At maapektuhan nga po ang bahagi nga po ng Vietnam. So alam na po ng mga kababayan natin dahil binabagitan natin ang magiging significant na malalakas ang pag-ulan. At mula sa ating automatic global ensemble forecast, patuloy na kikilos ito, halos pakanlura na dito sa may bandang Danang, Vietnam at Hue. So naasahan sa susunod na 24 oras daw o within 24 hours to 30 hours ay asahan po magkakaroon na malawakang pag-ulan sa bahagi nito ng Danang, Vietnam, Hue at hanggang sa Laban. Ingat po sa mga OFW natin sa area na yan ng Vietnam. Bagamat walang epekto sa bansa, pero patuloy pa rin na mahahatak at magpapaulan sa kanluran pa rin ng ating bansa ang mahahatak na habagat o southwest monsoon. So sa detailed status ni 03W, mula sa ating computer-generated tropical cyclone sector, as of 12 p.m. ngayong tanghali, ay ang sentro nito at 1,000 hectopascals. Ayan po, malinaw naman. At ang kanyang average wind speed in 1 minute average ay nasa 46 km per hour. So, tropical depression pa rin siya at bugsong umabot ng 58 km per hour. Kumikilos pa rin ito o halos kumikilos nito pakalurang direksyon sa bilis na 14 km an hour papunta nga dyan sa may banang Danang, Vietnam. Ayan po. So, base sa ating real-time na satellite monitoring ng tropical cyclone na ito, ito ay nasa karagatan na po ng Danang, Vietnam. So, ingat po sa malakas ang pag-ulan. Asahan na may dalang 100 millimeters of downfall na mga pag-ulan. At yung binabatay natin sa silangan ng Mindanao, patuloy pa rin ang pagka-disorganize niya at shallow trough mga folks. Sa iba't ibang mga track naman, mula sa TC track converted sa oras natin sa Pilipinas, inaasahan na sa kalupaan nito ng Danang o ng Hue, pagitan, mga ngayong araw, mamayang 7 p.m. according dito, nasa baybay nito ng Phan Huat Trong sa Vietnam. So, asahan po mga posibilidad na magiging dala na mga pagbaha dyan sa area na yan, mga folks. So, nanatiling mahinang
low pressure area o mahinang bagyo naman ang ipinapakita nito at hindi naman significant na maapekto sa bansa. At mula naman sa ating tropical o global cyclone assessment monitoring natin ay patuloy na disorganized yung current anomaly niya pero nanatiling above 60% yung kanyang anomaly development. Wala naman sa kanyang tropical cyclone forecast prediction anomaly ay above 60% nga po at may nanganganak sa katabi niya dito sa silangan ng Mindanao sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. So mukhang sa susunod na 24 oras, maaari pa itong magbuntot kasunod nitong posibleng C91W kung itataas ito as bagong invest na kasunod ni 90W. Kung pagbabasehan naman natin yung mean winds o yung ating convergence, makikitang napaka-disorganized po ng sirkulasyon ng dalawang ito. Ayan. Pero tumataas na po yung convergence dito sa labas ng PAR sa silangan ng Mindanao na nasa 22 kilometers per hour. So ito malamang ay kikilos ito pa-northwestward din pero mukhang malayo. Hindi kagaya nitong si Pre 91W ay mas malapit sa kalupaan na ito ng Eastern Visayas kung ito'y kikilos pa northwestward at maaaring umabot sa may bandang dito sa may bandang Catanduanes, sa may bandang Bicol region sa mga susunod pang mga araw kung ito ay magsisimula ng kumilos. Sa ngayon, nanatiling disorganized ang dalawang ito pero mataas ang probability of invest development according dito sa ating convergence circulation. Pagbase natin ang kontrahangin o divergence, pareho na rin silang nagkakaroon ng divergence. Ayan, yung isa pulido na rin. So maliwanag po yung circulation at asahan ang vorticity ay pareho ding mataas. Ayan, yung kanilang vorticity. Bagamat embedded ng intertropical convergence o monsoon trough, yan, yung monsoon trough na yan, nagtatraverse nga po dito. Sumasabay yan, ay nagpatuloy pa rin ang mataas na disorganized circulation at yung isa nga po sa may labas ng PAR, na which is oobserbahan pa rin natin mga folks. Dahil kung babasehan natin ang global spectral model, ay pumupulido na po yung kabuntot niya. At ito nga po yung possible si Pre 91W, ikilos pa northwestward, yan. So mukhang dadaan pa ng kalupaan ito ng Visayas at Southern Luzon area. At kasunod yan ay may susunod na naman sa kanya na panibagong circulation. Which is hindi pa certain ang pagbuo ng kabuntot nito. At kung pagbabasehan naman natin ang computer models, makikita po yung isa na kabuntot niya malayo ang naging galaw. Yan o, kikilos pa siya pa northward. Yan o, papuntang dito sa may bandang southern Japan. At yung isa natin binabantayan dito sa may bandang halos silangan ng Mindanao, halos nanatili itong shallow circulation. So napaka-insignificant pa rin ng development at mula sa ECMWF nanatiling shallow trough pa rin ang nakikitaan natin dito sa kasunod na ni 90W. Pero magdudulot po ito ng malakasang pag-ulan sa may Eastern Visayas at Mindanao. So, take note yan sa mga kababayan natin kung hindi man ito mag-isang ganap na bagyo. Wala naman kay Nabjen may patuloy na aktibo yung sirkulasyon nito, pero mukhang nagbago yung kanyang taging track dito. Dahil nga po sa yung bumubuntot sa kanya ay mukhang nagkakaroon ng Fujiwara effect ang ipinapakita naman nitong kay Nabjen. So, medyo malayo sa iba't ibang mga pinapakita ng mga computer models. Hindi gaya dito kay ECMWF at GFS ay hindi naman nakikitaan na significant na magkakaroon ng Fujiwara habang nabubuo yung kabuntot ni Pre 91W just in case. Pero kay Nabjem makikita nagkaroon ng development at naging dalawang bagyo at nagkakaroon sila ng Fujiwara effect circulation. So extended ng forecast na yan mula kay Nabjem ay hanggang July 19 to July 20, 2024 po yung extended forecast. So abangan natin yan this week. So malalaman natin by Thursday kung talagang tuluyan ng magiging aggressive o active na low pressure area yung pinapakita ni Nabjem. Kasi napaka-aggressive po ng forecast niya eh. Hindi kagaya ni ECMWF GFS at halos medyo aggressive din ang pinapakita dito sa extended forecast ng Japan Meteorological Agency sa Global Spectral Model. Pero dito, hindi naman nakikitaan na nag-i-intensify siya. At mula sa mean sea level pressure,
kung titingnan natin, ay naglalaro sa pinakamababa na 1,008. Yan. 1,008 hectopascals lamang. So, mahinang bagyo lamang ang pinapakita dito o mahinang o shallow trough lamang. At yung kabuntot niya, naglalaro pa rin sa 1,010 hectopascals ito. So, hindi pa significantly malakas yung upward low convection niya. Malayo sa ipinapakita ni NABGEM sa ngayon. So, marami pang posibleng magbago sa kanyang forecast at computer model tracks. At dahil hindi pa nagtutugma sa iba't ibang mga weather agencies, lalo na kay Japan Meteorological Agency. So, abang-abang na lamang mga po. Samantala sa ating astronomical event, ngayong araw, bukas ba ito mararamdaman o 10 hours away, 5 hours to 10 hours. So, mga madaling araw po yan, mga bandang 3 a.m. dito sa Pilipinas, may close approaching na ng Uranus at Mars. So, makikita yung bandang northeast, bandang northeastward bago magbukang liwayway o yung bago magbukang liwayway between 3 a.m. ay makikita po yung close approach ng Mars at Uranus. So, probably makikita natin yan itong si Mars. Pero si Uranus kasi sobrang layo unless meron tayong at least 10-inch o 20-inch na telescope, makikita po si Uranus. Pero kung wala naman tayong ganun kamahal na telescope, malamang kay Mars lamang. Maraming katabi lamang ito ni Mars kapag tiningnan ninyo sa inyong mga binoculars o telescopes. Bukas na madaling araw po yan. 32 degrees po yung layo nila. So, bandang Taurus, yung kanyang constellation, location, para sa gustong mag-stargazing bukas na madaling araw. Dito kasi sa Caloocan, dahil overcast and gloomy tayo, maulap po. So, mukhang malabo makita ko ito bukas ng madaling araw. Depende na lamang kung bukas na madaling araw, magiging clear ang skies namin dito sa may east sections, magandang pagkakataon. Susubukan pa rin natin. Hopefully, magiging maliwalas muna ang himpapawid dito sa may constellation Taurus para makita yung Mars at Uranus. Halos malapit din dyan yung Saturn. Kaya lang, medyo alanganin na siya sa bukang liwayway para makita. Pero posible pa rin makita itong si Saturn. Pero malinaw ay mas kita po yung Mars at Uranus conjunction o yung close approach man lang nila. So, yun lamang po ang ating astronomical events. At diretso agad tayo sa ating ulat tindol. Yan. At nagkaroon lamang ng isang magnitude 4 plus kaninang bandang madaling araw. Yan, mga 1 a.m. po. Nagkaroon ng at least magnitude 4 plus. At kung pagbabase natin sa data feed ni PBOX, naganap ito sa may bandang southwest ng Calatagan, Batangas. Eksakto 12:59 a.m. So halos 1 a.m. naman dito sa amin sa Caloocan gamit ang aking seismometer. Ayun o, nagpula siya, nag-alarm siya kagabi. Hindi ko na pinost dahil alam ko mga magnitude 4 plus lamang yan, pero naramdaman yan dito sa Caloocan yung travel times. Magnitude 4.2 po ito at 91 km po yung epicentral depth. Naganap ito kaninang 12:59 a.m. sa southwest ng Calatagan, Batangas. Lumalabas, ito na ang ikaunang magnitude 4 plus ngayong araw at wala naman so far na sumunod sa kanya. So kung titingnan natin sa historical earthquakes mula sa data PDP box, kung nakakailan na tayo, para at least araw-araw detalye natin na monitor ang mga paglindol sa bansa at naikukumpara natin sa mga nakaraang buwan. At for the month of July 2024, sa mga oras na nagre-report tayo, may total of 552 earthquakes na po tayo. 512 dito is magnitude 2.0 pataas. 37 naman sa magnitude 4.0 pataas. So, ika-37 na po itong naganap sa may bandang Calatagan, Batangas na nagkaroon tayo ng isang magnitude 4.2 kaninang madaling araw. At nanatiling walang nadagdagan sa ating magnitude 5.0 pataas. At nanatiling dalawa ito at isang magnitude 7.0 pataas. So, total of 552 earthquakes na po tayo. Kasalukuyang nagre-report tayo at mula nitong unang araw ng July 2024. So, mukhang marami-rami na kagad ang naging pagyanig natin sa bansa. So, mas marami pa rin ang naging pagyanig sa may bandang Eastern Mindanao at Davao Region. So, ingat pa rin sa mga kababayan natin sa Mindanao dahil mas matindi pa rin ang mga pagyanig
ninyo. Pero sa bahagi naman ng kanluran ng Northern Luzon, medyo dumadami na rin ang mga pagyanig, lalo na dito sa bahagi nga po ng Ilocos Norte. Yan. At dito naman sa may bandang Batangas, sa karagatan ng Calatagan, Batangas at Mindoro, medyo dumadami-dami na rin ang mga pagyanig natin dyan. So medyo alisto tayo sa mga kababayan natin dahil medyo compressed ang paggalaw ng paglindol dito sa kanlurang bahagi po ng Luzon at hanggang dyan sa may bandang Mindoro area. At least alam na natin yung posibleng galaw ng mga tectonic plates natin at sa bahagi naman ng Mindanao, as usual dito sa Silangan at bandang Davao Region, mga folks. At narito naman ating dito in the weather forecast para sa araw ng Lunes, July 15, 2024. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Lunes, July 15, 2024. Huwag po kalimutan na mag-like and subscribe po sa ating YouTube channel. Visit lamang sa ating website at www.timoweather.com para sa mga detalye na gusto niyo malaman na hindi natin isama ngayong umaga at lalo na't kapapasok lamang sa ating tropical weather disturbance detection, itong si 91W na itinaas na. So, balik muna tayo ng konti at tingnan natin yung status ni bagong Invest 91W. So, hindi tayo nagkamali nating analysis na itinaas na nga po. Ayan, si 91W ay itinaas na po. Ngayon lamang mga oras na habang tayo ay nagre-report. I-update ko na lamang yan sa Facebook page, yung status ni 91W mga folks So, visit na lamang po at visit na lamang din sa aking website, lalo na sa aking data feeds at dynamics mula sa aking weather station sa Caloocan. Yan. So, meron tayong bago na namang Invest, which is yung binabantayan natin na si 91W ay itinaas na ng ating tropical cyclone sector. At visit lamang sa ating website, lalo na sa mga gusto malaman ang mga data feeds mula sa aking dynamic events mula sa weather station sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.